Ano bang sinasabi nun kanina ni Doc Matthew? What is he talking about your husband? Hindi mo na lang sana pinagpapapansin ang sinasabi ng hibang na yun. Huwag mo na lang siya pakinggan, Kenneth, matapos kong piliin na hindi na lang pansinin pa ang mga sinasabi ni Matthew at lampasan na lang siya sa tangkang pambubwisit na naman sa akin, hanggang sa makarating sa room ng lola niya si Kenneth ay sinamahan ko siya. Gusto kong iiwas na muna sa gulo ang sarili ko dahil once na malaman ni Kenneth na nambababae ang asawa ko, alam kong hindi siya magdadalawang isip na gumawa ng eskandalo sa lobby. Pumasok ka na sa loob, malamang hinihintay ka na ng lola mo, hindi mo na kailangan pang mag-overthink sa narinig mo kay Matthew kanina. Hindi naman totoo yun, batid ko kasi sa mga binibitiwan na tingin sa akin ni Kenneth ay may bahid ito ng pag-aalala. Kaya naman para mabawasan na ang pag-aalala niya para sa akin, kinailangan kong magsinungaling. Ilang beses na naman kitang pinaalalahanan na pag nagkakaroon kayo ng problema ni Giovanni, kapag wala ka ng malalapitan at maiiyakan, alam mo namang lagi akong handa na puntahan ka, di ba? Wala naman kaming problema, but in the future, kung magkaroon kayo ng malaking problema, nandito lang ako, para sa iyo, handa kong talikuran ang mga trabaho ko para lang samahan ka. Always one call away ako, alam mo yan. Sandaling segundo ang itinagal ng madikit ang mga mata ko kay Kenneth, at ilang sandali lang ay bumitiw rin ako agad sa pagtititigan naming dalawa, dahil bumigay na ako, natawa na lang ako nang umiwas ako sa kanya ng tingin. Pumasok ka na dyan, okay? Kung may kailangan ka, alam mo naman kung saan mo ako pupuntahan. Yun na rin ang nagsilbing palm ko kay Kenneth nang ganap ko na siyang iwan sa labas ng hospital room ng lola niya. Magkahalong gulat at lungkot ang naramdaman ko because the moment I turned my back to him, mga nananakbong luha ang nag-uunahan na pamatak mula sa mga mata ko. Hindi maalis sa utak ko ang mag-overthink kung nagsasasabi ba si Giovanni sa akin ng totoo nung kaninang nakausap ko siya sa phone. Palagay ko naman ay nagsasabi naman siya ng katotohanan pero lahat ng paniniwala ko kanina ay para bang bula na naglaho dahil sa panggugulo na naman ni Matthew sa buhay ko. Emphasizing again to my mind na nakita niyang magkasama ang asawa ko at ang kapatid niyang si Cindy. What a small world, huwag mong subukan na ideilan sa akin na nadapa ka, o nasuntok mo ang sarili mo, o nauntog ka sa pader kaya may sugat ka na naman sa mukha. Mercy, pagbabanta ko sa kaibigan ko habang ginagamot ko ang sariwang sugat niya sa gilid ng kanyang labi. Papasok na talaga ako ng klinik ko nang makasalubong ko si Mercy na natatakpan ng mahabang tela ang mukha niya. Doon pa lang ay nakakaramdam na akong may mali kaya kaagad ko siyang ipinasok sa klinik. Hindi na naman maganda ang timpla ng mukha niyang pilit niyang pinakikinis at pinapaputi sana. Ano bang mayroon dyan sa kabit ng nanay mo para hindi nito magawang makipaghiwalay ng nanay mo doon? Matagal ko ng kaibigan si Mercy at maraming beses niya ring nakukwento sa akin ang mga pananakit ng stepdad niya sa kanila ng nanay niya. Bakit hindi mo e-report sa mga pulis yun, Mercy? Gustuhin ko man pero hindi ko kahiya. Florinda, mahal na mahal ko si Mama. Alam mo yan, di ba? At kung mahal mo ang isang tao, gugustuhin mo ba siyang maging malungkot? Nagsimula ng pamatak ang luha sa mga mata ni Mercy. Hindi ba't hindi, pag mahal natin yung tao, gusto nating gawin lahat ng bagay na makakapagpasaya sa kanya, sa kanila. Sa case ni Mama, ang tanging nakakapagpasaya lang sa kanya ay ang stepdad ko. Kahit na sinasaktan naman niya kayo, hindi naman yun madalas, Florinda, nagiging bayulente lang naman ang stepdad ko sa amin pag may hindi kami nagagawang hindi maganda, at natural lang naman sa tao ang magalit at manakit pag nangyayari yun, di ba? Lumaki at bumilog ang mga mata ko sa tinura ni Mercy dahil hindi ako makapaniwalang naririnig ko sa kanya ang mga salitang yun. Malayong malayo siya sa Mercy na kilala ko na palaban at hindi nagtatanga-tangahan, kasi kung siya nga pinipilit akong gisingin noon sa katotohanan na niloloko na ako ng asawa, sana magising din siya sa ulirat na layasan na nila ng nanay niya ang abusado nitong kabit, kaya lang hindi ko naman magawang makialam kay Mercy. Usapang pamilya ang problema niya at hindi naman kadugo para manghimasok ng buhay niya. Magiging okay rin ako, Florinda, di mo na ako dapat pinuproblema. Ano ka ba? Pinapasabi nga pala ng bida-bidang head doctor ng department natin, hapon ang operasyon nyo, handa ka na ba? Ewan, pero wala naman akong choice kung hindi ang pilitin ng sarili ko na maging handa.
Hindi ko naman kasi habang buhay na pagtataguan ang takot ko sa dugo o makakita ng human organs. Dapat akong masanay kasi doktor ako. Nakakatawa lang talaga na pinili ko ang kurso ng pagdodoktor pero hindi ko aakalain na magkakaroon ako ng trauma sa dugo at mga laman loob ng tao. Magiging mahirap sa akin ang trabaho ko lalo na ngayon na kailangan kong ma-expose sa surgery kasi kailangan ng doktor na aantabay sa mga surgeon sa loob. Sana kayanin ko. Sana hindi sumama ang sikmura at makalabas ako ng operating room na buhay at humihinga pa. Excuse lang, lumayo muna ako kay Mercy nang marinig ko ang ringtone ng phone ko. Sinagot ko ang caller nang makitang si Venice ang tumatawag. Yes, Venice, napatawag ka? Free ka ba today? Mamayang hapon, baka hindi, bakit? Kaya mo bang makapag-travel agad at mapuntahan ako sa lugar kung nasaan ako ngayon? Nasaan ka ba? Saka ano bang mayroon dyan? Puntahan mo ako rito sa may Green Hills. Nakita ko kasi yung asawa mo imbes na nasa Ilocos, nandito siya para umattend ng binyag. Paano mo nalamang nasa Ilocos dapat si Giovanni, kasamahan ko na public school teacher ang asawa mo, Florinda? Nasa binyag siya, kaninong binyag naman, that's what you need to find out. Hindi na ako nag-hesitate pa na umalis kaagad ng ospital, I need to go there para mapatunayan ko na rin sa asawa kong sa aming dalawa siya ang sinungaling at gumagawa ng sarili niyang kwento, dahil sa umpisa pa lang talaga, kutob ko ang tumatama hindi ang mga walang kwenta niyang palusot. Basta pakisabi na lang na babalik ako kaagad, kung magtanong man si Matthew tungkol sa akin, sabihin mong hindi ako tumatakas sa duty ko, makakabalik ako dyan on time. Saan ka ba kasi pupunta? Para ka namang nagmamadali. Masyado ka nang nagiging madaldal, Mercy, mamaya na lang kasi nagdadrive ako. Ang point kung bakit ako tumawag kay Mercy para ibaba sa kanya ang mga bilin ko in case man may mga pasyente na maghanap sa akin sa klinik o hanapin na naman ako ni Matthew. Wala naman talaga akong balak na lumusat at hindi tumuloy sa operation room mamaya. Bukod sa duty ko yon na kailangan kong gampanan, may gusto rin akong patunayan kay Matthew, kaso, kinakailangan ko lang talagang unahing asikasuhin ang estado ng relasyon ko kay Giovanni, sandali lang naman akong aalis ng klinik. Tingin ko naman ay kakayanin kong umabot mamaya sa operasyon. Sigurado ka ba talagang asawa ko ang nakita mo? Nang makababa ako ng kotse ay agad sumalubong sa akin si Venice, at saan ba yung lugar na sinasabi mo, saan dito? Ang weird lang kasi na pinadiretso ako ni Venice sa tapat ng isang malaking mansyon, wala namang katabi itong ibang bahay o restaurant, or anumang kainan, saka wala rin akong nakikitang mga nakaparadang sasakyan sa labas ng mansyon. So imposibleng sa malaking mansyon ang venue ng binyag. Sumunod ka sa akin, nilagpasan namin yung malaking mansyon, ngunit sa gilid nito ay mayroong makipot na daan. Tinahak namin yun ni Venice at mas lalo akong namangha dahil sa likod pala nito ay mayroong napakagandang pavilion, sa palagay ko ito ang venue. Wait, pigil ni Venice sa akin nang mauuna na sana ako sa kanyang pumunta doon. Talaga bang sigurado ka nang pupunta ka dyan? Hindi ka naman invited. Kaya baka magtaka ang mga tao sa iyo na makita ka nilang a-attend sa binyag. Kung talagang nasa loob niya ng asawa ko, I have to find out. Kailangan kong mapatunayan kung sino sa aming dalawa ang sinungaling. So, what's your plan? Magpaplano pa? Ang tanging plano lang na nasa utak ko ngayon ay pasukin ang lugar para i-confront ko sa maraming tao ang asawa ko. Silly girl, napapailing na saad ni Venice. Hindi pwedeng haharap ka sa mga tao na yun para lang sa iisang goal mo and that is your husband. Why not? Wala naman akong balak magtagal dito. In my case, I'm in a hurry. Gusto kong tapusin kaagad ang business ko sa lugar na ito and to my husband dahil may duty pa akong kailangang gampanan sa ospital. Enter the place without making a scene, can you do that? Hindi ko kasi kaagad na intindihan ang gustong ipahiwatig ni Venice sa akin. Huwag kang manayra ng isang selebrasyon nang dahil lang gusto mong ipahiya ang asawa mo sa marami, hindi man sa kanila o sa kabit niya ang selebrasyong nakahanda, bisita lang silang dalawa doon, walang kasalanan dito yung nag-organize nung party, so, sana wag kang kaagad na magpadala sa emosyon mo, Florinda. Wala naman akong plano na gumawa ng gulo, not until you let yourself be swayed by your emotion, hihintayin na lang kita dito sa labas, hindi pwedeng magkita kami ni Giovanni. Wala siyang alam na magkakilala tayong dalawa at nakikipagtulungan ako sa iyo. Ha?
Medyo naguluhan lang ako. Kilala ka niya, Venice? No, kilala niya ako sa pangalan na Colleen, hindi Venice. Sa school kasi, I mostly prefer my students and colleagues to call me by my second name instead of my first name. Magsasalita pa sana ako kaso naunahan ako ni Venice nang tumalikod na siya sa akin bigla at nagsimula ng maglakad papalabas. Naiwan na tuloy ako ngayong mag-isa habang nasa malayo ako at tinatanaw ang napakagandang venue ng binyag ng hindi ko kilalang sanggol. Hindi naman siguro associated ang asawa ko sa sanggol na bininyagan, kaya ko ito, napaisip ako ng mapagtanto kung hindi ko pala nahubad ang lab coat ko. So, basically, papasok ako sa selebrasyong ito bilang isang doktor, hindi na ako magugulat ng pagtinginan ako ng mga bisita. Samantalang sila ay magaganda ang mga suot na damit at yung tipong pang-party talaga. Ako ay masasabi kong weird ang sarili ko dahil dala ng pagmamadali kong umalis sa ospital. Hindi pala ako nakapagpalit ng damit. Invited ba yan dito? Baka nagpatawag ng doktor si Lori. Baka inatake na naman ng hika ang anak niya. Sa isip ko ay tinawanan ko lahat ng mga nagko-comment sa naging pagdating ko sa loob. Pero nabura lahat ng iyon nang makonfirm kung si Giovanni ay nandito nga sa loob, kasalo niya sa table si Cindy, kaya't naglakad ako papalapit sa table nilang dalawa habang nakangiti ako but that doesn't mean I'm happy. Akala ko nasa Ilocos ka, antag ko sa asawa kong hindi makatingin sa akin ng diretsyo, kailan pa naging Ilocos ang Taguig, Giovanni? Tumayo si Giovanni at lumapit sa akin, he hold my hand so tight. I'll explain everything to you later. Mamaya na tayo mag-usap. Bakit hindi mo na lang ipaliwanag sa akin dito lahat? May duty ako mamaya, Giovanni, kaya baka mawalan ako ng oras sa iyo. Ngayon ka na lang magpaliwanag sa akin kung bakit ang palam mo sa akin na pupunta ka kamo ng Ilocos para sa seminar mo. Tapos makikita kitang nakikiparty dito kasama yang babae mo. Dama po ang mga mata ko sa nakaupong si Cindy na hindi makatingin sa akin ng diretso. Itatanggi mo pa rin ba sa akin, Giovanni, what's happening here? Umeksena ang isang medyo may katandaan ng ginang, oh, you're Matthew's colleague in the medical team, Doc Florinda, right, nice to finally meet you again, Doc Peewee. Hindi ko siya kaagad na nakilala dahil napansin kong parang mas dumami ang wrinkles niya sa mukha. I think Matthew invited you to come here, this party is held to celebrate that Cindy is pregnant. Nang inig ang katawan ko, with whom, kahit na pilit ng ngiti ay ginawa ko just to make sure hindi mangibabaw ang pagiging emosyonal ko, pero nung nakita ko si Doc Peewee na lumapit siya kay Giovanni at hinila ito papalapit sa akin, gusto kong gumuho na lang sana ang mundo ko. He is, ani ng ginang na ang itinuturong ama raw ng baby ni Cindy ay ang asawa kong si Giovanni. Kung masamang tao siguro ako, hindi na ako nagdalawang isip pa na ay lahad ang buong katotohanan. Kaso alam kong mapapahiya silang mag-ina doon dahil marami pa naman silang mayayamang bisita, hindi ako nagsalita dahil alam kong sa oras na ginawa ko yun, baka mas lalo lang maging determinado si Cindy na ipalaglag ang baby niya. So after kong malaman ang lahat, para makalusot ako sa paanyaya ni Doc Peewee na sumabay muna ako na kumain sa kanila, sinabi ko na lang na kailangan ko nang bumalik sa ospital para sa duty ko, which is, to be honest, mamayang hapon pa naman talaga yun. Nalaman mo na ba ang totoo? Nang makalabas ako sa eskenitang daanan patungo sa kalsada, nakaabang sa akin si Venice, siguro ngayon ay gising ka na mula sa panloloko sa iyo ng asawa mo, di ba? Matagal ko nang alam at matagal na rin akong kinukutuba na may iba nga siyang babae, pero mas pinili kong magbulag-bulagan. After ng mga revelasyon na nalaman ko, malamang hindi okay ang puso ko na umaktong normal kagaya ng dati. May tiwala ako sa asawa ko, hindi ko muna pinili na maniwala sa mga kutob ko kasi wala naman akong ebidensya na magtuturong tama nga lahat ng nasa utak ko, pinagkatiwalaan ko si Giovanni na baka nga gumagawa lang ako ng kwento para mag-away kami. Pero, sa mga oras na ito, nagwagi ang pagiging emosyonal ko, dala ng sobrang sakit at bigat ng nararamdaman ko, bumuhos ang sangkatutak na luha na kayang ilabas ng katawan ko. Ngayong araw ko napatunayan kung sino sa aming dalawa ang gumagawa ng kwento, kung sino sa amin ang sinungaling. Inaabutan ako ni Venice ng panyo pero hindi ko yun kinuha, sapat na ang likod ng palad ko bilang pamunas sa luha ko.
Ilang beses niya pangang dindipen sa akin na wala siyang koneksyon kay Cindy. Sinabi niya pang girlfriend raw ng kaibigan niya yung babaeng yun tapos malalaman ko ito. Hindi ko na napigil pa ang sarili ko na mag-rant kay Venice. Kanino ko lang ba may lalabas itong sama ng loob ko kay Giovanni kung hindi sa kanya lang naman, siya ang kasama ko ngayon. Alam ko namang hindi ako makakapagkwento kay Kenneth since wala siyang idea na nagkakalabuan na kami ni Giovanni. Si Mercy naman, alam kong marami ring pinuproblema sa buhay, dadagdagan ko pa ba yon? Ano ngayong balak mo niyan? I settled down from crying after hearing Venice's concern, maski ako ay gusto ko ring tanungin ang sarili ko kung pagkatapos ng lahat ng mga nalaman ko ngayong araw, ano nga bang plano ko, makikipaghiwalay na ba ako kay Giovanni? Yun ba ang dapat kong gawin? Yun ba ang magiging solusyon sa nangyaring gusot sa relasyon naming dalawa? What do you think should be the right thing to do? Kung may suggestion ka, gusto kong marinig. Bakit ako ang tatanungin mo? May kalakasan ang pagsasalita ni Venice at tinarayan ako ng kilay niya. Wala akong pakialam sa buhay mo. Not in a way na hindi ako concerned sa iyo. Ang sa akin lang, hindi ko pwedeng panghimasukan ang buhay mo kasi nakasalalay dyan ang buhay mo at ng anak niyo ni Giovanni. Ikaw dapat ang magdedesisyon kung anong mas makakabuti sa iyo at sa anak niyo. Paano kung hindi ako makipaghiwalay kay Giovanni, kahit na alam mong may kabit siya at naanakan niya ang kabit niya? Bakas sa tono ng boses ni Venice na hindi siya makapaniwala sa mga naririnig niya sa akin. Kung yan man ang gusto mong mangyari, sana may mas malalim kang dahilan kung bakit ayaw mo siyang iwan maliban sa mahal mo siya. Hindi ba considered na malalim na dahilan na mahal ko si Giovanni kaya ayaw ko siyang iwan? Katangahan ang tawag ko sa ganyan, Florinda. Pumasok na siya sa loob ng kotse ko, at nakakapagtaka pa kasi sa driver's seat siya sumakay. Bale wala lang din yang pagmamahal mo sa asawa mo kung ang isinusukli niya lang naman sa iyo ay araw-araw kanyang sinasaktan, saad ni Venice habang nagmamaneho. Siguro nakaramdam siya na baka hindi ko kainang magmaneho pabalik sa ospital dahil sa mga nalaman ko, so she volunteered herself na ipagmaneho ako pabalik. Kaya wala ring saysay ang sobrang pagmamahal sa taong mahal mo. Hindi dapat gawing ugali ng mga tao na ubusin ang sarili nila sa pagmamahal sa lalaki na mahal nila. Hindi dapat pwedeng maubusan ka ng pagmamahal para sa sarili mo. Dahil at the end of the day, sarili mo ang tangi mong kakampi na makikipagdigmaan sa hamon ng buhay. Ang totoo naman yan, hindi ko gustong maghiwalay kami ni Giovanni hindi dahil mahal na mahal ko siya. Mahalaga sa akin ang marriage naming dalawa at maging buo pa rin ang relasyon namin para sa anak naming si Dexter. Ayokong lumaki ang anak ko na walang ama o ina. Ayokong mamili siya sa amin ni Giovanni kung sino ang sasamahan niya. Bukod doon, sa kanya na rin nga mismo nang galing na hindi siya pipili sa amin ng papa niya nang sasamahan niya dahil si Dexter mismo, pareho niya kaming gustong makasama. Susugal ako ulit at susubukan na maayos ang relasyon namin ni Giovanni, saad ko habang nakatingin sa labas ng bintana, pero pag nag-fail, wala na akong choice kung hindi ang makipaghiwalay. Florinda, nagmamadali na akong pumasok sa ospital nang may tumawag sa pangalan ko. Sakto nga lang ang dating ko kasi tumawag sa akin bigla si Mercy at nagkaroon daw ng pagbabago sa oras ng surgery. Kailangan na ako sa operation room ngayon. Attorney, ikaw pala, inayos ko ang sarili ko. Napadaan po kayo dito. Anong kailangan nyo? Baka hindi pa nasasabi sa iyo ni Giovanni, ang alin po, nakasangla sa bangko ang bahay nyo, Florinda. Sinabi niya na ubusin niya naman daw within this month, pero hindi na siya bumabalik sa akin para makipag-usap, wala akong kaalam-alam na nakasangla ang bahay namin sa bangko.